Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang update sa kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy. Medyo good news po itong pangyayaring ito dahil ang Supreme Court kaagad-agad na umaksyon sa petition na ifinail ng kampo ng Pastor Kibuloy sa kataas-taasang hukuman. Last week, nag-file ng petition ang mga abogado ni Pastor Kibuloy sa Supreme Court na questioning the legality of the arrest warrant na galing sa Senado. At sa petition na yon, hinihiling ng mga abogado ni Pastor Kibuloy na magkaroon ng temporary restraining order para hindi maipatupad yung arrest warrant ni Pastor Kibuloy. So, bago-bago pa lang na-submit yung petition, ngayon, ito na ang aksyon ng Supreme Court. Sa headlines ng Philippine Star, Supreme Court asked Senate to comment on Kibuloy petition. So, utos ng Supreme Court sa Senado, specifically sa Committee on Gender, Women and Equality, chaired by Senator Hontiveros, mag-comment sila. Kasi parte ito ng proseso ng Supreme Court para mapakinggan ang dalawang panig. So, nilinaw ng Supreme Court spokesman na wala pang desisyon ng Supreme Court, hindi pa pinagbigyan o dininay yung request o petition ng kampo ni Pastor Kibuloy. Yung bang ipawalang visa, yung magbibigay ng temporary restraining order para hindi mai-serve yung warrant of arrest. So, proseso pa lang ito na dapat i-comply ng Senado. At sabi naman ni Senator Hontiveros, they will magsasubmit sila ng compliance. Okay? So, basahin ko While ito yung statement ni Senator Hontiveros, while we have yet to receive and read the order, we certainly will comply with the directive of the Supreme Court, cognizant of the principle of separation of powers and with only the highest respect for our institutions. Separation of powers. So, judiciary na ito, inuutosan ang legislative mag-comment. So, ano ang basihan ng kampo ni Pastor Kibuloy na illegal yung arrest warrant? Simple lang yan Statement ni Senator Hontiveros yung may separation of powers. So, ang kaso ni Pastor Kibuloy, naka-file na sa mga korte. Meron na nga siyang warrant of arrest sa dalawang korte. Davao RTC at saka Pasig RTC may warrant na. So, yung kaso na kinakaharap ni Pastor Kibuloy na nasa korte, the same na kaso na iniimbestigahan ng Senado na kunuhay in aid of legislation. So, common sense, bakit mo pa-arestuhin yung isang tao na hindi mag-appear sa hearing sa Senado na
yung iniimbestigahan doon is nakabinbin na sa mga korte. So, ang legislative, ang mga senador, hindi man sila mga judges. Inaamin ni Senator Hontiveros na hindi sila ang maghuhukom. It's only the court who can pronounce the verdict kung guilty o hindi. Bakit mo pa aarestuhin yung tao na ayaw mo pa? Kung wala pa sanang kaso na naipile sa korte, baka pwede pa. Ngayon, nandyan na yung kaso. May warrant of arrest na. Kaya parang double jeopardy bang tawag doon? Kaya ako, sa tingin ko lang, malakas ang argumento ng mga abogado ni Pastor Kibuloy. Hopefully, sa proseso pa lang ito, magsasubmit ng comment itong Senado. So, yung comment na yon i-furnish doon sa kampo ni Pastor Kibuloy. Ang mga abogado ni Pastor Kibuloy, magsasubmit sila ng parang counter comment doon sa comment ng Senado. Ganon ang pagkakaintindi ko eh. And then, sa counter comment ng kampo ni Pastor Kibuloy, pwedeng magdagdag ng counter comment na naman ang Senado. So, 2 beses yan hanggang mag-decide na ang Supreme Court based sa mga comments and counter comments. So, salamat sa Supreme Court sa mabilis nilang aksyon kasi sa dami ng kaso na isasampa sa Supreme Court. To me, it's good news. It's a blessing na halos more than 1 week lang o 2 weeks kaya meron ng direktiba ang Supreme Court na mag-comment. Ibig sabihin, inasikaso ka agad. Kasi pwedeng matabon-tabunan yung petition na yun eh. It takes time bago mag-aksyon ang Supreme Court and to me, this is a blessing sa kampo ni Pastor Kibuloy kasi wala na. Patong-patong na ang kanyang warrant of arrest. 3 na ang kanyang warrant of arrest. Okay? So, hintayin natin ang mangyayari dito. Okay. Another update kay Pastor Kibuloy, yung kaso niya na nakabinbin sa Davao City Regional Trial Court. Ang DOJ sumulat na sa Supreme Court requesting authority o approval ng Supreme Court na ang kaso sa Davao City Regional Trial Court ay i-transfer sa Pasig City Regional Trial Court kung saan nandun yung isa pang kaso ng qualified human trafficking para lahat ng kaso ni Pastor Kibuloy pag-isahin na lang sa iisang judge. So, later, mayroon akong nabasang article na sumulat na ang Department of Justice. So, sabi ng DOJ na malakas ang kanilang pag-asa na pagbibigyan ng Supreme Court yung request nila. Ang tanong dyan is, bakit yung mga alleged violation o crime na nakomit ni Pastor Kibuloy, dyan sa Davao nangyari? Kasi nandyan sa Davao ang QOJC. So, ako, sa aking common sense lang, kung nakomit sa Davao yung crime, dapat dyan din sana sa Davao City i-trial. Bakit ilipat sa Pasig? So, there is something, porke ba taga Davao si Pastor Kibuloy
Duterte Kingdom ang Davao, kaya ipapalipat sa Pasig para something like that. Hindi ko maintindihan. Anyway, ako, umaasa ako sa Supreme Court, mataas ang tiwala ko, respeto sa Supreme Court, na kung ano ang tama, yun ang magiging desisyon nila. Kaya sa mga members ng KOJC na nagmamahal kay Pastor Kibuloy, don't lose hope. Dasal ang pinaka-the best na maitulong nyo kay Pastor Kibuloy ngayon.